Magandang araw sa inyo, this is Kevin David and I'm back with another video. May tanong ako sa'yo, napangakuan ka na ba? Tas hindi natupad? Anong feeling? Masakit ba? Kasi yung sakit eh. Ayan, so for today's video, pag-uusapan natin is all about promise. Kita mo ba yung title natin? Di ba nakalagay? Pinako ang pangako. Pinako ang pangako. Again, disclaimer lamang, lahat ng bagay na sabihin ko ngayon ay hindi galing sa sarili kong utak. Dahil wala ako nun. Bago tayo magsimula, pasok intro para kunwari vlogger ako. Since araw ngayon ng Biyernes Santo, Good Friday, ano ba ang meron sa Good Friday? Ito po yung araw na pinako si Lord Jesus sa cross. John chapter 19 verse 16, finally Pilate handed him over to them to be crucified. So the soldiers took charge of Jesus. Carrying his own cross, he went out to the piece of the skull, which in Aramaic is called Golgotha. There they crucified him, and with him two others, one on each side, and Jesus in the middle. Ayan, dinala si Jesus sa Golgotha. Tapos may mga kasama po siyang nakapako. Siya yung nasa gitna. Tapos yung dalawang kriminal. Also, ito rin po yung araw na si Jesus is namatay. Sabi po sa John chapter 19 verse 28 to 30, later knowing that everything had now been finished, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Grabe si Lord, no? Mamatay na lang siya, nag-fulfill pa siya ng mga prophecy. Ganun siya kalupit. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Ngayon, paano naging Friday yun? John chapter 19 verse 16, now it was the day of preparation, and the next day was to be a special Sabbath. Now, ngayon ay yung araw ng preparation para sa kinabukasan. The next day, ano yung next day? Sabbath, which is Sabado. Kaya, Friday namatay si Jesus Christ. Okay. Now, bakit pinako ang pangako? Sino ba yung pangako? Sa Bible, specifically sa Old Testament, ang daming prophecies about sa coming Messiah. Sino ba yung Messiah? Sabi po ni Prophet Isaiah sa chapter 7 ng kanyang book, sa verse 14, therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, or look. Behold, ibig sabihin po, look. The virgin the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel, which means kasama natin ang Diyos. Meron pa, Isaiah chapter 9 verse 6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Meron pa, Zechariah chapter 9 verse 9, rejoice greatly, O daughter of Zion, shout aloud, O daughter of Jerusalem, behold, your king is coming to you, righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Iilang verses lang yun na nagsasabi tungkol sa Messiah. At lahat ng yun, sapat na para malaman natin na si Jesus yung Messiah. Na a virgin will bear a son. Diba si Mama Mary, virgin siya nung nagkaanak. Tapos, a son will be given, si Jesus po. Tapos sa Zechariah, yung hari nakasakay sa donkey. Alam niyo ba yung tungkol sa Palm Sunday? Palm Sunday yung simula ng Holy Week. Si Jesus pumasok sa Jerusalem nung nakasakay sa donkey. Tapos yung mga tao may daladalang palaspas. Nasagot na natin kung sino yung pangako. Now, para saan yung pinako? Familiar ba kayo dun sa name na Yahweh? Yun po yung name nung God the Father sa Old Testament. May share ako sa inyo tungkol sa name na yun. At
kung ano ba talaga ang ibig sabihin nun. Ayan po, nakikita nyo sa ating pictogram, yan po yung tinatawag na tetragrammaton. Ibig sabihin yan, God's name written in 4 letters. Tapos kung makikita nyo yung pinaliktad na letters ng tetragrammaton, yan po yung way ng pagsulat ng Hebrew scriptures from right to left. Pag binasa mo ganyan, Yod, Hey, Wow, Hey. Understand? Tapos itong last 4 symbols, ang tawag dyan, Paleo Hebrew. Yan po yung unang writing way sa pagsulat ng Bible. Tapos, ang ibig sabihin niyang mga symbols na yan pag binasa, hand, behold, nail, behold. Yung kamay, tingnan, pako, tingnan. Ngayon, anong connect niyan dun sa pinako? Ito, John chapter 20 verse 27 hanggang 29. At sinabi niya kay Thomas, si Jesus, sinabi niya kay Thomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alinlangan pa sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniwala. Ano ba yung nangyari bago magpakita si Jesus kay Thomas sa verse 24? Ngunit si Thomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nung dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Thomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ng kanyang tagiliran. 2,000 years later. Thomas? Pedro? Thomas, kamusta ka na? May magandang balita kami sa'yo. Nakita namin ang Panginoon. Buhay siya. Pedro naman, nakita natin nung hinuli siya. Nakita natin kung paano siya pinugbog. Lalo na nung namatay siya. Tapos sabihin mo, buhay siya. Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita yung mga butas ng pako sa kanyang kamay. Pati yung butas sa tagiliran niya. Hindi naman niya sinabing imposibleng mabuhay si Lord. Sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas sa mga kamay niya. Tapos ano yung sagot ni Lord Jesus sa verse 27? Tingnan mo yung kamay ko. Tingnan mo yung butas. See? Anong sabi ni Lord Jesus? Tingnan mo yung kamay ko. Yung pinagpakuan, yung butas. Diba? Tapos ano yung ibig sabihin ng name na Yahweh? Hand, behold, nail, behold. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung name ng God the Father sa Old Testament, which is Yahweh, doon niya ni-reveal kung paano niya ililigtas ang mundo. Galing, di ba? Palakpakan si Lord. Kaya sa lahat ng pangakong napako, si Lord Jesus yung pinakamalupit. Bakit? Yun yung way para iligtas tayo. Bakit kailangan ipako? John 3:16, for God so loved the world. Diba? Kaya ang title natin is Pinako ang Pangako. Instead na ako yung ipako, instead na ikaw yung ipako, instead na lahat tayo ipako, si Jesus po yung pinako. Bakit? Para po maligtas ka. Para po maligtas tayo. Kaya naman sa lahat ng mga pangako na pako, si Lord Jesus lang yung pinakamalupit. Hindi yung ex mong nangako tas iniwan ka. Hindi yung mama mo na nagsabi na ibabalik niya yung mga napamaskuhan mo nung bata ka pa. Lalong hindi yung best friend mo na nagsabing babayaran niya na lahat ng inutang niya. Ayan, salamat sa maiksing oras nyo. Sana i-follow nyo yung page. Sana po i-share nyo yung video para marami pa tayong maabot na kabataan. Salamat guys. Salamat sa suporta. God bless you all. To God be the glory. And this has been Curve TV saying this to you na kapag Kristiyano ka, dapat masayahin ka.